tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Sa kabila ng mga balita tungkol sa tigil putukan, muling yanig ng mga pagsabog ang Gaza Strip. Kinumpirma ng mga lokal na ospital na hindi bababa sa 10 katao ang nasawi sa pinakahuling serye ng mga pag-atake ng militar ng Israel. Habang ang pansin ng buong mundo ay nakatuon sa labanan sa paggitna ng Israel at Hezbollah sa Lebanon, patuloy na dumaranas ng matinding karahasan ang mga residente sa Gaza. Ayon sa ulat mula sa Shifa Hospital, 9 na katao ang kagyat na nasawi sa hindi bababa sa 4 na magkakahiwalay na pambobomba kagabi sa mismong lungsod ng Gaza. Kabilang sa mga dinalang labi sa ospital ay 2 babae at 2 bata. Ang insidenteng ito ay nagdulot muli ng matinding pighati at takot sa mga sibilyang walang kalaban-laban na umaasa sanang magiging ligtas sila sa ilalim ng umiiral na kasunduan. Hindi pa natatapos ang trahedya dahil itong Huwebes ng gabi, isa pang pag-atake ang naitala sa Gaza City. Ayon sa Saraya Field Hospital na pinatatakbo ng Red Crescent, 1 tao ang kumpirmadong nasawi habang isa pa ang malubhang nasugatan sa naturang insidente. Ang sunod-sunod na pag-ataking ito ay nagpapakita na walang pinipiling oras ang panganib sa rehiyon, maging sa umaga, hapon o sa kalagitnaan ng gabi. Sa mga nakakabagabag na bidyong nakuha mula sa pinangyarihan ng pagsabog, makikita ang isang dambuhalang butas sa itaas na palapag ng isang gusaling tirahan. Winasak ng lakas ng pagsabog ang mga pader sa loob ng mga apartment. Nagkalat din ang mga gamit na may bahid ng dugo sa loob ng mga silid hanggang sa kalsada. Ito ay malinaw na patunay ng matinding pinsalang idinudulot ng digmaan sa mga tirahan ng mga ordinaryong mamamayan. Sa labas ng Shifa Hospital, nagtipon ang mga nagdadalamhating kamag-anak ng mga biktima. Isa sa kanila si Walid Shbir na nawalan ng pamangkin sa pag-atake. Aniya, sinasabi nilang huminto na ang digmaan, ngunit hindi ito totoo. Gabi-gabi ay may patayan at may mga nagiging martir sa atin. Tuwing umaga, gabi at madaling araw, ang patayang ito ay patuloy na nagaganap at tila walang katapusan para sa aming mga mamamayan dito. Bilang tugon sa mga akusasyon, nagpalabas ng pahayag ang militar ng Israel. Ayon sa kanila, ang mga serye ng pag-atake kagabi sa hilagang bahagi ng Gaza ay naglalayong sadyang i-target ang 4 na miyembro ng Hamas. Inilarawan ng militar ang mga napatay bilang mga matataas na opisyal ng isang unit na may tungkuling protektahan ang mga pinuno ng Hamas at magbigay sa kanila ng mga kritikal na pagtatasa ng paniktik. Idiniin din ng puwersang Israeli na gumawa sila ng mga kinakailangang hakbang bago isagawa ang mga operasyon upang maiwasan ang pinsala sa mga sibilyan. Kabilang umano rito ang paggamit ng mga tumpak na bala o precision munitions at ang pagsasagawa ng aerial surveillance o pagmamanman mula sa himpapawid. Gayunpaman, ang pagkamatay ng mga kababaihan at mga bata sa naturang insidente ay patuloy na nagbabangon ng malalaking katanungan. Hinggil naman sa naganap na pag-atake nitong Huwebes ng gabi, nananatiling hindi malinaw kung ano ang partikular na target ng militar ng Israel. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag o tugon ang puwersang Israeli sa mga katanungan ng media ukol sa motibo at detalye ng operasyong ito. Ang kawalan ng malinaw na impormasyon ay lalo pang nagpapasidhi sa pangamba ng mga lokal na residente sa Gaza. Ang serya ng mga pag-ataking ito ay naganap matapos mapatay ng Israel ang pinuno ng militar ng Hamas noong nakaraang linggo, 2 linggo lamang matapos din nilang mapatay ang sinundan nito sa pwesto. Ipinapakita nito ang agresibong kampanya ng Israel na buwagin ang pamunuan ng Hamas kahit na may mga umiiral na negosasyon at kasunduan para sa kapayapaan na sinusubukang ipatupad ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Sa kabila ng mga pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan, patuloy na tumataas ang bilangan ng mga nasasawi. Ayon sa pinakahuling tala, higit sa 70% ng mga pag-atake ay nagaganap pa rin. Sa katunayan, mahigit 900 Palestino na ang napaulat na nasawi mula nang magsimula ang kasunduan sa tigil putukan na naglalayong wakasan ang mahigit 2 taong madugong digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Bagaman nabawasan ng malakihang labanan ng marupok na tigil putukan, ay patuloy na sinusubok ng halos araw-araw na pagpapaputok ng militar ng Israel. Madalas na nagsasagawa ng mga airstrike at nagbubukas ng opon ang mga tropang Israeli sa mga Palestino na malapit sa mga zonang kontrolado ng kanilang militar. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita na ang kasunduan ay nananatili lamang sa papel at walang tunay na seguridad.
Batay sa datos mula sa Ministry ng Kalusugan sa Gaza, umabot na sa 936 na tao ang napatay mula nang magkabisa ang tigil putukan. Ang ministring ito, na bahagi ng pamahalaang pinamumunuan ng Hamas, ay itinuturing na maaasahan ng mga ahensya ng United Nations at mga independenteng eksperto. Gayunpaman, hindi nito ibinubukod ang bilang ng mga nasawing sibilyan kumpara sa mga aktibong mandirigma. Sa kabilang banda, nagsagawa rin ng mga pag-atake gamit ang baril ang mga militanteng Palestino laban sa mga tropang Israeli. Ayon sa Israel, ang kanilang mga airstrike ay tugon lamang sa mga paglabag sa kasunduan o banta sa kanilang mga sundalo. Naitala na may 4 na sundalong Israeli ang napatay sa Gaza mula nang magsimula ang tigil putukan na nagpapatunay na mapanganib pa rin ang sitwasyon para sa magkabilang panig. Matatandaang nagsimula ang malawakang opensiba ng Israel sa Gaza bilang tugon sa madugong pag-atake ng Hamas noong Oktubre ng taong 2023. Sa pag-ataking iyon, humigit kumulang 1,200 katao ang napatay habang 251 naman ang dinalang bihag. Ang makasaysayang hidwang ito ang patuloy na nagpapasiklab sa walang humpay na siklo ng karahasan sa rehiyon. Samantala lumalawak ang epekto ng krisis na ito sa ibang bahagi ng rehiyon. 11 internasyonal na aktivista na naglalayong kondinahin ang blockade ng Israel sa Gaza ang kasalukuyang nakadetine sa Libya ng higit sa 1 linggo. Sinubukan ng grupong ito na marating ang teritoryo ng Gaza sa pamamagitan ng lupa upang maghatid ng tulong at pansin sa makataong krisis, ngunit sila ay hinarang ng mga otoridad doon. Ayon sa mga ulat ng media sa Libya, hinarang at idinitin ang mga aktivista dahil sa paratang ng ilegal na pagpasok at kawalan ng mga kinakailangang permit. Subalit mariing itinanggi ito ng mga organizer ng Global Sumud Flotilla. Ayon sa kanila, ang lahat ng kasali sa misyon ay may hawak na balidong visa at legal na dokumento para sa kanilang paglalakbay. Kinondena nila ang pag-aresto bilang walang basehan at arbitraryo. Bago ang insidenteng ito, ang Maritime Flotilla ng organisasyon na binubuo ng dose-dose ng mga bangka ay hinarang din noong nakaraang buwan bago pa man makarating sa baybayin ng Gaza. Daan-daang aktivista ang dineport ng mga otoridad sa pamamagitan ng Israel at Greece. Inakusahan naman ng Israel ang flotilla bilang isang palabas lamang sa media o propaganda stunt na nagdadala lamang ng napakaliit na halaga ng tulong dahil sa mga harang sa dagat. Higit sa 200 manggagawang pangkalusugan at aktivista ang sumubok ng ibang ruta sa lupa upang marating ang Gaza. Umalis sila sa bansang Mauritania noong ika-15 ng Mayo at kasalukuyang bumabagtas patungong Ehipto upang makapasok sa Gaza sa pamamagitan ng tawiran sa Rafah. Ang rutang ito ay puno rin ng panganib at banta ng pagpigil mula sa mga pamahalaan sa Hilagang Aprika. Ayon sa Global Sumud, isang mamamayan ng Tunisia ang inaresto noong ika-19 ng Mayo. May 25 kilometro ang layo mula sa hangganan ng Libya at Tunisia habang pauwi. 10 iba pa ang idineti noong ika-24 ng Mayo habang sinusubukang makipag-ayos para sa ligtas na pagdaan ng kanilang convoy sa isang checkpoint malapit sa Sirte, isang lungsod sa baybayin ng Libya, patungo sa bansang Ehipto. Ang mga nakadetin ay nagmula sa iba't ibang bansa tulad ng Tunisia, Argentina, Portugal, Italia, Estados Unidos, Uruguay, Poland at Espanya. Pinalawig pa ng 10 araw ang kanilang detensyon nitong Martes. Patuloy naming babantayan ang mga huling balita sa Gaza at ang kalagayan ng mga aktivistang ito. Ako si Para sa nag-uulat ng mga balitang nagpapakilos sa mundo. Maraming salamat.